Hello, at welcome sa Cloudy Movie Recap. Nagsisimula ang pelikula kung saan nagpaplano si Julius Caesar ng pagsakop sa buong rehiyon. Ngunit isang nayon ang hindi nila mapaalis na tinatawag na Gallic tribe, kaya nais niyang magtayo ng mga gusali na nakapalibot sa nayon upang magambala ang mga Gauls at kusa silang umalis. Inutos niya sa kanyang arkitekto na magtayo ng syudad na tatawagan nilang mansyon ng mga Diyos. Samantala, dalawang lalaki na nagngangalang Obelix at Asterix ang hinahabol ang isang baboy ramo. Habang sila ay nagpapaligsahan upang makuha ito ay bigla na lamang napatid si Obelix at bumagsak siya. Nakita ni Asterix ang lubid na may nakabaon na kahoy. Sinundan nila ito at natagpuan nila ang tatlong lalaki na nagsusukat ng lupa at nais ng arkitekto na putulin ang isang puno. Pinaalis niya ang dalawa dahil sagabal ito sa kanilang trabaho. Isang suntok ang binigay ni Obelix at lumipad ito. Bumalik ang dalawa sa kanilang nayon upang ipaalam sa kanilang chief ang nakasalubong nilang mga Romans. Ngunit hindi nito sineryoso ang mga ito. Samantala ang matandang magician na si Getafix ay sinabi sa dalawa na bantayan ang mga Roman sa mga kinikilos nila. Gumagawa si Getafix ng potion na kanilang ginagamit upang sila ay magkaroon ng pambihirang lakas kaya ang mga Roman ay takot sa mga Gauls. Ang kapitan ng hukbo ay nagbigay ng ideya upang maputol ang puno ng hindi nalalaman ng mga Gauls. Inutos niya sa arkitekto na puputulan nila ang puno sa gabi, dito nga ay naputol na nila ang puno at dali-dali umalis upang hindi madiskubre ng mga Gauls ang kanilang ginawa. Kinabukasan, natagpuan nila Asterix at Obelix ang natumbang puno. Naisip ni Obelix na buhatin at ibalik sa dati ang puno. Isang gabi, bumalik ang mga Roman upang pumutol muli ng puno subalit nakita nila ang punong pinutol nila na nakatayo muli ito na kanilang ikinagulat. Samantala, tahimik na nakamasid naman sina Asterix, Obelix at Getafix habang pinuputol ng mga Roman ang puno, at nag-iisip sila kung papaano nila mapapahinto ang mga ito. Sa sumunod na araw, binigyan ni Getafix sina Obelix at Asterix ng buto ng puno upang itanim. Inilagay nila ito sa lupa at mabilis itong lumaki. Bumalik ang mga Roman sa kagubatan ng gabi at nagulat sila nang may nakatayo muli na puno kaya pinutol nila ito muli. Paulit-ulit na nagtatanim ang mga Gauls ng mga puno at paulit-ulit din na pinuputol ng mga Roman ang mga ito, hanggang sa mapagod na ang mga Roman sa pagputol ng mga puno. Samantala, si Caesar ay nagalit dahil sa walang tao ang nais na tumira sa kanyang mansyon ng mga Diyos. Dahil sa hindi pa natatapos gawin ang gusali, isang senador ang nagbigay ng ideya kay Caesar. Dito nga ay ginaganap ang paglalaban ng gladiator sa arena, at pagkatapos ng laban ay nag-anunsyo ang senador sa mga manunood na magkakaroon ng laro kung saan ang mapipiling numero ni Caesar ay siyang mananalo at magkakaroon ng isang silid sa mansyon ng mga Diyos. Nanalo ang isang maliit na pamilya at sila ay magkakaroon ng pagkakataon na tumira at mabuhay sa mansyon ng mga Diyos. Samantala, pumunta sina Obelix at Asterix sa kampo ng mga Roman. Uminom si Asterix ng potion kung saan ay nagkaroon siya ng pambihirang lakas at madali nilang napabagsak ang mga kawal ng Roman. Pagkatapos nito ay nagpunta sila sa mga alipin at binigyan sila ng potion upang tumakas sila. Gayunpaman, imbis na tumakas ang mga alipin ay nakipagsundo sila sa Roman na sila ay magtatrabaho ng may malaking sahod at kapag natapos na nila ang kanilang trabaho ay papalayain na sila at magkakaroon sila ng silid sa mansyon ng mga Diyos. Pagkatapos na magkasundo ay mabilis na itinayo ng mga alipin ang malaking gusali gamit ang kanilang pambihirang lakas mula sa ininom nilang potion. Maya-maya ay dumating sina Asterix at Obelix, nakita nila ang malaking gusali, kinumpronta nila ang mga alipin at masama ang kanilang loob dahil sa imbis na tumakas ang mga ito ay tinulungan pa nilang itayo ang gusali. Bumalik sina Asterix at Obelix sa kanilang nayon at pinaalam sa iba ang pagtatayo ng gusali sa kagubatan. Dahil dito ay naghanda ang mga Gauls at uminom ng potion upang salakayin ang mga Roman. Ngunit napahinto sila nang makita nila na marami ng tao ang naroon at nabigyan ng mga silid. Dahil dito hindi nila masisira ang gusali dahil sa maraming tao ang masasaktan, kaya nagpasya sila na bumalik na lamang sa kanilang nayon. Samantala, ang nanalong pamilya sa palabunutan ay hindi makukuha ang kanilang premyo na silid dahil sa hindi kumpleto ang kanilang dokumento. Umalis ang pamilya at aksidente nilang nakasalubong si Obelix at nalaman niya na walang mapuntahan ang pamilya kaya nagpasya si Obelix na tulungan ito at dalhin sa kanilang nayon upang sa pansamantalang pagtira. Subalit ang mga tao sa nayon ay hindi sang-ayon sa pagtira ng pamilyang Roman. Sa kabila nito ang asawa ng chief ay naawa sa kanila kaya pinayagan niyang tumira ito sa kanilang nayon.
Samantala, ibinahagi ni Asterix ang kanyang ideya sa kanila upang paalisan ang mga Roman nang walang kaguluhan na mangyayari. Sila ay gumawa ng artificial na pag-ulan sa nagaganap na party, ngunit naging masaya pa ang mga Roman. Sa gabi ay gumawa naman si Obelix ng malakas na ingay upang istorbohin ang mga Roman sa pagtulog ngunit walang epekto ito sa kanila. Gayunpaman, ang mga Roman ay nagsimula ng bumisita sa nayon ng Galek upang bumili ng kanilang pangangailangan, at binabayaran sila ng malaking halaga para sa kanilang mga kagamitan at pagkain, dahil dito ang dalawang tindero ay nagtalo dahil sa agawan ng customer. Samantala, pabalik-balik ang lalaking nanalo sa palabunutan sa arkitekto upang ibigay ang kanyang mga dokumento, dahil sa inis niya dinala na niya ang lahat ng meron sila at dahil dito ibinigay na sa kanila ang premyo na isang silid sa mansyon ng mga Diyos. Isang araw dumating ang senador, pinuri niya ang arkitekto dahil sa matagumpay nitong pagpapatayo ng mga gusali, ngunit narinig niya sa kapitan ang kasunduan nito sa mga alipin kaya nilinlang ng senador ang mga alipin na magtratrabaho sila upang magkaroon ng pambayad sa silid nila, dahil sa kamangmangan ay napapayag niya ang mga alipin. Dito nga ay sinabi ni Asterix ang kanyang masamang saloobin dahil sa mataas na presyo ng paninda nila na nagsasanhi ng gulo sa kanya at sa iba. Kaya iminungkahi niya na magkaisa sila at pabagsakin ang itinayong gusali ng mga Roman, subalit hindi sang-ayon ang mga tindero dahil nagkaroon sila ng mga customer at malaki ang kanilang kinikita sa mga Roman, dahil dito ay nagalit si Asterix at sinabi na aalis na siya sa nayon at titira na lamang siya sa mansyon ng mga Diyos. Nagpa siya ang iba na sumama sa kanya tulad nina Obelix Getafix at isang lalaki. Dito nga ay nagpunta na sila Asterix sa mansyon, sinabi ng arkitekto na umalis sila. Dumating ang senador at pinayagan silang tumira sa mansyon, at inutusan niya ang arkitekto na maglaan ng silid para sa apat. Sinabi ng senador sa arkitekto na meron siyang plano na gawing mga Roman ang mga Gauls upang umalis na sila sa kanilang nayon, dahil sa wala ng mga silid ang natitira, ang pamilyang nanalo ay pinalayas upang magkaroon ng silid ang mga Gauls. Kinabukasan, pinainom nila Asterix ang isa nilang kasama ng potion, dahil dito mas lumakas ang boses ng lalaki at nagsanhi ng pagkairita sa mga taong naninirahan sa mansyon kung saan ang mga Roman ay nagising at nagkagulo at nais nang bumalik sa Rome. Naging matagumpay ang kanilang plano subalit, napagtanto nila na ang ibang mga Gauls ay nagpasya na manirahan na din sa mansyon, kaya nadismaya si Asterix sa kanila. Ang tatlo ay bumalik sa kanilang nayon at naroon din ang isang pamilya na pinalayas sa mansyon. Ang mga Gauls sa mansyon ay nagsisimula ng makiugali sa mga Roman, sinuot nila ang tulad sa mga tao sa Roman at makisamang namumuhay kasama ang iba. Samantala, mabilis na nakapagpatayo pa ng ibang mga gusali ang arkitekto at ito ay labis na ikinatuwa ni Caesar dahil nagawa nilang paalisan ang mga tribong Gallic sa kanilang nayon. Ngayon ay may bago siyang plano, ito nga ay burahin ang nayon ng Gallic. Samantala, si Obelix ay nakikipaglaro sa bata at mabilis siyang tumatakbo hanggang sa makaramdam siya ng pagod dahil sa ilang araw na siyang hindi kumakain, kaya nagpa siya ang bata na tulungan si Obelix upang maghanap na makakain. Imbis na makahanap siya ng pagkain ay nakita niya ang mga kawal na Roman na nagtatangakang salakayin ang nayon ng Gallic. Subalit ang ibang kawal ay natatakot kay Obelix dahil sa taglay nitong pambihirang lakas kahit na hindi ito umiinom ng potion. Samantala, habang tumatakbo ang bata ay agad siyang hinila ni Getafix upang magtago ngunit sa hindi inaasahan ay natagpuan sila ng mga kawal at sila ay inaresto. Habang nakakulong ang bata at si Getafix ay nakaisip ng ideya ang bata, ibinato ng bata ang kanyang laruan sa bintana at napunta ito sa ilog upang ipaalam kay Obelix na ikinulong sila. Sa paghahanap ng mag-asawa ay nakita nila ang laruan ng kanilang anak at dahil dito ay nag-alala sila kaya hinanap nila ang anak nila. Samantala, si Obelix ay nakita ang mga kawal, natakot ang mga kawal sa kanya, ngunit dahil sa pagod at gutom ay bumagsak si Obelix at ikinulong din siya. Kinabukasan, dinala ng isang kawal ang mga Gauls upang ipakita sa kanila ang pagwasak ng kanilang nayon. Samantala, habang natutulog si Asterix ay nagising siya ng isang pagsalakay, pinatamaan siya ng mga palaso at buti na lang ay naiiwasan niya ang mga ito. Ininom ni Asterix ang potion upang lumaban sa mga Roman. Subalit ang kanyang lalagyan ng potion ay nabuwas dahil sa palaso kaya wala siyang nainom. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Asterix, ipinakita niya sa mga Roman na ininom niya ang potion upang matakot ito at nagpanggap siya na nagkaroon na siya ng kapangyarihan, kaya ang mga kawal ay natakot sa kanya. Subalit ang kapitan ay hindi naniniwala na nakainom si Asterix ng potion. Gayunpaman, maswerte si Asterix nang dumating ang kanyang kasamahan upang tulungan siya.
Sila ay nagpanggap na mayroon ng kapangyarihan si Asterix, sila din ay nagpanggap na iniinom nila ang potion kaya mas lalong natakot ang mga Roman sa kanila. Nagkaroon si Asterix ng pagkakataon na makapunta sa mansyon upang tulungan iligtas sina Obelix. Dito nga ay nilabanan nila ang mga kawal at hindi nagtagal ay natalo nila ang mga ito, napalaya nila ang bata at si Getafix subalit hindi nila alam kung saan itinago si Obelix, agad na gumawa si Getafix ng potion para sa lahat gamit ang mga sangkap sa mansyon, sa oras din ito ay napaatras ng mga Gauls ang mga kawal pabalik sa mansyon, ngunit napagtanto nila na niloloko lang sila nang makita nila kung gaano kapagod ang mga Gauls, dahil dito umatake ang mga Roman at hinabol sila. Tumigil ang kaguluhan nang dumating ang emperor na si Caesar, sinalubong ng arkitekto si Caesar na may masasarap na pagkain na handa. Ngunit nagalit si Caesar dahil hindi siya nagpunta upang kumain kaya inutos niya sa mga kawal na itapon ang lahat ng pagkain, itinapon nila ang mga pagkain kung saan nakakulong si Obelix. Samantala, ang mga Gauls ay inaresto na, dahil dito napilitan si Asterix na inumin ang potion kahit hindi pa ito tapos gawin. Sinubukan siyang pigilan ni Getafix subalit tinuloy pa rin ni Asterix ang pag-atake, maya-maya ay nawala ang bisa ng potion at wala itong kapangyarihan. Sinabi ni Caesar kay Asterix na sumuko na lamang ito, ngunit hindi sumuko si Asterix at nanatiling lalaban sa mga kawal ng Roman. Maya-maya ay biglang lumabas si Obelix mula sa lupa dala ang kanyang pagkain, madali niyang napakawalan si Asterix at walang hirap niyang winisiwas ang mga kawal. Dahil dito ang mga Gauls ay lumakas ang loob kung saan matapang silang nakipaglaban sa mga kawal ng Roman. Samantala, natapos na ni Getafix ang mahiwagang potion upang mabigay sa Gauls at mabigyan sila ng pambihirang lakas, subalit bigla na lamang dumating ang mga kawal at nais na sila ang iinom ng potion, buti na lang ay biglang dumating si Obelix at pinatalsik niya ang mga kawal. Pinahagi ni Obelix ang potion sa kanyang kasamahan at ito ay kanilang ininom. Naglabas ng malakas na kapangyarihan ito sa kanilang katawan kung saan ang mga kawal ay natakot sa kanila at madaling pinabagsak nila ang mga ito. Hinarap nila si Caesar at sinabi ni Asterix na bumalik na sila sa kanilang lugar kasama ang mga panauhin nito, at binalaan na hindi ni Caesar makukuha ang kanilang lugar kahit na kailan. Dito nga ay pinainom nila si Obelix ng potion at dahil dito ay mas lumakas pa siya kung saan pinabagsak niya ang mga gusali. Ang pamilya ay nagpaalam na sanayon ng Gaelic upang bumalik sa Rome at bago sila umalis binigyan sila ng regalo na buto ng puno. Mula ang pelikula sa isang matandang nagngangalang Getafix, habang siya ay kumukuha ng mga sangkap para sa kanyang mahiwagang potion, narinig niya ang isang batang ibon na humihingi ng tulong kung saan nahulog na ito sa kanyang pugad. Agad na ibinato ni Getafix ang kanyang hook at matagumpay niyang nailigtas ito at naibalik niya sa pugad. Ngunit nang papaalis na si Getafix ay biglang naputol ang sanga ng puno at nahulog siya, samantala habang hinahabol nina Asterix at Obelix ang mga baboy sa kagubatan, natagpuan nila si Getafix na nakahiga sa lupa at sinabi na ayos lamang siya, ngunit nang sinubukan niyang tumayo ay biglang sumakit ang paa niya kung saan nagkaroon siya ng pilay sa paa kaya tinulungan siya ni Obelix upang makabalik sila sa kanilang nayon. Tinanong ni Asterix kung ano ang nangyari kay Getafix, at dito nga ay inamin niya na nahulog siya sa puno. Ngunit natatakot siyang makita ng mga tao at baka akalain ng mga tao na masama ito dahil dapat ang tulad niyang wizard ay hindi nahuhulog sa puno. Si Getafix ay nag-aalala sa kanilang nayon kaya agad niyang sinabi sa kanila na may plano na siyang magretiro at maghanap ng bagong batang wizard na papalit sa kanya, at ito ang gagawa ng potion para sa kanila. Subalit hindi masaya si Asterix at ang chief sa desisyon ni Getafix dahil wala silang tiwala sa papalit sa kanya. Nang pagsapit ng hating gabi, kinausap ni Getafix ang mga baboy upang ipadala ang kanyang mensahe sa iba pang mga wizard. Dito nga ay kinausap ni Asterix si Obelix na patuloy pa rin siya sa pag-aalala tungkol sa pagre-retiro ni Getafix at sa papalit sa kanya, dahil sa palagay niya ay mapanganib na ibahagi ni Getafix ang lihim na sangkap sa paggawa ng potion sa tagalabas. Samantala, patuloy pa rin sa paglalakbay ang mga baboy upang ipadala ang mensahe ni Getafix sa iba, hanggang sa marating nila ang bahay ng isang wizard na kaibigan ni Getafix at ipinaalam sa kanya ang mensahe ni Getafix. Dito nga ay nagpaalam na sina Getafix, Asterix at Obelix sa kanilang kasamahan sa nayon upang hanapin ang bagong papalit kay Getafix, subalit kinumbinsi ng chief at ng mga tao na wag na siyang umalis, at isang kasamahan nila ang nag-alok na siya na lang ang papalit. Ngunit naniniwala si Getafix na ang makakapasa lamang ay ang may kaalaman sa paggawa ng potion at sa espesyal na tao.
Isang baboy ang nahiwalay sa iba kung saan narating niya ang isang bahay sa madilim na kagubatan. Pinasok niya ito at nakita siya ng isang lalaki at pinagtawanan lamang ang mensaheng dala ng baboy. Sina Asterix ay nakarating na sa kagubatan ng Carnets. Iginiit ni Getafix na ang maaari lang pumasok sa kagubatan ay isang wizard. Habang sila ay nagtatalo sa pagpasok sa kagubatan, si Asterix ay nakarinig ng tunog mula sa pagan na kanilang dala. Isang batang babae na nagngangalang Pecten ang isa sa mga estudyante ni Getafix. Sinabi niya na sumama siya upang ipakita ang kanyang imbensyon kay Getafix at alam ni Obelix na sumama nga ito na ikinagalit naman ni Asterix. Habang nagtatalo ang dalawa ay umiyak si Pecten, dahil dito ay nilapitan siya ni Getafix upang patahanin at tignan ang kanyang imbensyon. Nakaisip si Getafix ng ideya mula sa imbensyon ni Pecten. Nakiusap si Getafix na samahan siya sa kagubatan gamit ang imbensyon na wheelchair. Bago sila pumasok sinabi ni Getafix na magpanggap ito na lalaki dahil bawal sa kanilang pulong ang babae. Sa pagpasok nila inakala nila na walang tao sa sekretong lugar, nang biglang lumabas ang mga kaibigan ni Getafix na masayang binati siya, ngunit bigla na lamang nag-iba ang kanilang itsura nang sinabi ni Getafix na naroon siya upang ipaalam sa kanila na naghahanap siya ng bagong wizard na papalit sa kanya. Dahil dito sila ay nag-alala na baka mapunta sa maling tao ang mahiwagang potion, gayunpaman, buo na ang desisyon ni Getafix kaya humingi siya ng tulong mula sa kanilang lahat na hanapin ang karapat-dapat na kandidato para sa papalit sa posisyon niya. Isang wizard na nagngangalang Sulfurex, ginamit niya ang kanyang mahikang hypnotic kay Asterix subalit walang epekto ito sa kanya, kaya napagpas siya na lamang ni Sulfurex na tumakbo ngunit, hindi pumayag si Asterix na makatakas ito kaya hinabol niya ito kasama si Obelix. Sa kanilang paghahabulan natagpuan ni Obelix si Sulfurex kung saan aatakihin na sana niya ito nang bigla siyang napahinto dahil sa hypnosis ni Sulfurex. Dahil dito ay nagawa niyang makatakas sa dalawa. Habang pinag-uusapan ng mga wizard si Sulfurex, tinanong ni Pecten kung sino ba ito. Sumagot ang isang wizard na si Sulfurex at Getafix ay dating magkaibigan at sila ang pinakamagaling sa lahat. Isang araw sa competition, ipinakita nilang dalawa ang kanilang talento. Namangha ang mga hurado sa pinakitang mahikang apoy ni Sulfurex. Ginamit naman ni Getafix ang mahiwagang pulbo kung saan kaya niyang pagalawin ang mga bato kahit na hindi niya ito hinahawakan. Kahit nakamangha-mangha ang ginawa ni Getafix sinabi ng mga hurado na wala itong kwenta kaya ang kanilang piniling kampyon ay si Sulfurex. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon malinaw na ang abilidad ni Sulfurex ay hindi umunlad. Samantala, si Getafix ay sumikat sa mga Gallic Druid dahil sa kanyang potion na kayang magbigay ng pambihirang lakas sa isang tao. Sa kanilang paglalakbay ang una nilang hinintuang bayan ay sa kaibigan ni Getafix. Ang unang sumubok ay ang isa sa pinakamagaling sa kanilang bayan na si Bitnix. Siya ay gumawa ng fertilizer para sa halaman ngunit hindi namangha si Getafix sa abilidad ni Bitnix. Sila ay nagpatuloy sa paghahanap at isa-isa nilang pinuntahan ang bawat bayan na mayroong pinakamagaling na wizard. Hanggang sa bigla na lamang nagpakita ang chief kasama ang iba, sinabi niya na palihim silang sumusunod upang makahanap si Getafix ng karapat-dapat na papalit sa kanya, subalit nagalit si Asterix sa kanila nang iwan nila ang kanilang nayon sa nag-iisang lalaki kasama ang mga babae at mga bata. Hinarap ni Sulfurex ang emperor na si Caesar, nag-alok siya na makipagtulungan sa kanya. Kukunin niya ang sekretong sangkap ng mahiwagang potion at ibibigay niya ito sa emperor kapalit nito ang kagubatan ng Carnage na mapapasa kanya. Agad na pumayag si Caesar at nalaman na din niya na wala ang mga kalalakihan sa nayon at madali lang nila ito mapapabagsak. Dito nga ay naghahanda ang mga kawal ni Caesar sa pag-atake nila sa nayon ng mga Gauls. Gayunpaman, hindi nila alam na nag-iwan si Getafix ng mahiwagang potion kung saan ang mga babae ay uminom ng potion at nabigyan sila ng pambihirang lakas. Sinugod ng mga babae ang mga kawal at pinagbubugbog nila ito hanggang sa mapabagsak nila ang mga ito. Samantala, isang lalaking wizard na nagngangalang Teleferix ang gumagawa ng isang potion upang ipakita kay Getafix at mapamangha niya ito. Maya-maya ay biglang dumating si Sulfurex at pinakita niya kay Teleferix ang kanyang mahika at sinabi na ang mahika ni Teleferix ay ordinaryo lamang, kaya pinagamit ni Sulfurex ang mahika niya kay Teleferix at handa siyang tulungan nito. Dito nga ay sinimulan na ni Sulfurex na turuan si Teleferix kung papaano gawin ang mahika niya, ngunit nagdulot ito sa kanya ng matinding pagkadismaya habang pinilit niyang umasa sa kanyang kakayahan. Narating na nila Getafix ang isang nayon kung saan pinapakita ng isang wizard ang kanyang kakayahan. Kaya niyang paramihin ang isang tinapay gamit ang kanyang mahiwagang potion,
Namangha naman si Getafix sa mahika nito subalit nagdududa si Asterix sa potensyal nito. Maya-maya isang lalaki ang nagpakita at sinasabi nito sa kanila na may isang makapangyarihang wizard na nagngangalang Teleferix ang nakatira malapit sa nayon, at ang nasa likod nito ay si Sulfurex na inuutusan ang lalaki na sabihin ito kila Getafix. Dahil sa mga narinig ni Getafix at pagkatapos makambinse ng lalaking wizard na magaling si Teleferix ay nagpasya si Getafix na puntahan nga ito, sinabi ni Asterix na bumalik na lamang sila sa kanilang nayon. Subalit hindi pumayag si Getafix na umuwi hanggat hindi niya nakikita ang huling wizard, dahil dito nagalit si Asterix at hindi makapaniwala, dahil sa ilang buwan na silang naglalakbay at wala sa kanila ang may katangian na hinahanap niya, kaya napagpas siya na lamang ni Asterix na umalis at bumalik sa kanilang nayon. Samantala, nagkaroon ng malaking problema ang mga naiwan sa nayon ng Galek dahil sa pagkaubos ng kanilang potion, habang naglalakad si Asterix sa kagubatan. Nakarinig siya ng pag-uusap kung saan nakita niya si Sulfurex na nakikipag-usap sa mga Roman at nadiskubre niya na nakikipagtulungan ito sa mga Roman, ngunit hindi nagtagal na huli ng mga kawal si Asterix habang sinusubukan niyang pigilan ito. Dito nga ay nakilala na ni Getafix si Teleferix, gumawa siya ng mahiwagang potion subalit dahil sa impluensya ni Sulfurex binago niya ang kanyang sangkap kaparehas ng kay Sulfurex. Dahil sa ipinakita ni Teleferix na mangha si Getafix at ang iba sa pinakita niya, dahil dito inalok ni Getafix si Teleferix na maging estudyante niya at pumunta sa kagubatan ng Carnotes upang ibigay sa kanya ang sekretong sangkap para sa mahiwagang potion. Samantala narating na ni Sulfurex ang kagubatan ng Carnotes at aksidente niyang nasunog ang kagubatan dahil sa nasunog nitong balabal, labis ang tuwa nang makita niyang nasusunog ang gubat. Dito nga ay iniwan si Asterix na nakatali sa kadena. Nakita siya ng lalaking nagpapastol ng tupa at tinulungan niya si Asterix hanggang sa makatakas ito. Nakarating na sila Getafix sa kagubatan ng Carnot at nadismaya sa kanilang nakita dahil sa pagkasunog ng gubat, gayunpaman, ibinahagi pa rin ni Getafix ang sekretong sangkap kay Teleferix sa ilalim ng sinag ng buwan, ngunit natigil sila nang ipaalam ng baboy ang nangyayari sa kanilang nayon kung saan inaatake ito ng mga kawal. Mabilis na bumalik sina Obelix at Getafix sa nayon habang ang iba ay naiwan at nagkagulo kung sino ang iinom ng mahiwagang potion, ngunit aksidente ito natapon at ininom ng mga manok. Habang sila ay mabilis na pabalik sa nayon, kinukuha naman ni Getafix ang mga sangkap, nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, nasasaksihan nila ang pag-atake ng mga Roman sa nayon, kaya agad niyang inutusan si Obelix na tumakbo papunta sa nayon subalit, nawalan ng malay si Obelix at bumagsak ito sa lupa, dahil dito nagpasya si Getafix na siya na lamang ang pupunta gamit ang imbensyon niya. Di kalaunan dumating si Sulfurex at hawak na niya ang sangkap ni Getafix at inutusan niya si Teleferix na gumawa ng potion. Pinaliwanag niya na kung hindi pa ito gagawa ng mahiwagang potion ay mapapahamak ang mga tao sa nayon dahil sa pag-atake ng Roman, dahil sa wala ng pagpipilian si Teleferix ay sinunod niya ang utos ni Sulfurex na gumawa ng potion habang pinipigilan siya ni Pecten na huwag sumunod sa utos ni Sulfurex. Samantala naroon sa nayon ang mga kaibigan ni Getafix ngunit wala silang alam kung papaano gumawa ng mahiwagang potion, sa halip na makagawa sila ng mahiwagang potion na nakapagbibigay lakas, nakagawa sila ng potion na kayang palakihin ang kahit na anong may buhay. Maya-maya ay dumating si Getafix at nadismaya dahil ang natitira niyang mga sangkap ay nasira ng iba pang wizard. Samantala, ang nagawa ni Teleferix na potion ay may kulang na isang sangkap. Dahil dito pinaghihinalaan ni Sulfurex na ang huling sangkap ay tinatago ni Getafix, kaya nagalit si Sulfurex dahil hindi pa buo ang tiwala ni Getafix kay Teleferix. Dahil sa pagkagalit ni Sulfurex, kumuha siya ng iba't ibang mga sangkap at inilagay niya ito sa pugon. Dahil sa pagkainis niya nais niyang saktan si Teleferix at agad naman na tinulak ni Pecten si Sulfurex ngunit aksidenteng napunta ang pulbos ni Sulfurex sa pugon at nagdulot ng biglaang reaksyon sa potion. Hindi nagdalawang isip si Sulfurex na inumin ang potion, dahil dito ay nagkaroon siya ng kapangyarihan kung saan nagagawa na niyang makontrol ang apoy. Ginamit niya ang kapangyarihan niya upang atakihin ang nayon. Samantala, ang chief at ang kasamahan niya ay dumating na sa nayon sakay sa mga lumilipad na manok habang iniwasan nila ang mga palaso ng mga Roman, samantala inatake na din ni Sulfurex ang mga kawal ng Roman. Maya-maya ay dumating si Pecten dala-dala ang mga natirang mga sangkap at ibinigay kay Getafix. Sa halip na gumawa si Getafix ng potion, inutusan niya si Pecten na siya ang gumawa ng potion at gayahin niya kung papaano ginawa ni Teleferix ito, at ibinunyag na niya ang huling sekretong sangkap kay Pecten at ito nga ay isang likido mula sa kanyang hok.
Dito nga ay tulong-tulong ang mga Gaul sa pagpatay ng apoy, samantala, hinarap ni Getafix si Sulfurex upang magkaroon ng panahon si Pecten gumawa ng potion. Tinanong ni Sulfurex si Getafix kung nasaan ang huling sangkap ng potion, ngunit hindi siya pumayag na ibigay ito, dahil dito galit na galit si Sulfurex at nais na niyang patayin si Getafix. Sa kabutihang palad, dumating sina Obelix at Asterix upang iligtas si Getafix at inatake nila si Sulfurex. Samantala, matagumpay na nagawa ni Pecten ang mahiwagang potion at ang lahat ng tao sa nayon ay pinainom ng mga wizard upang mapabilis ang pagpatay sa apoy sa nayon. Gayunpaman, aksidenteng bumagsak si Sulfurex sa pampalaki na potion kung saan nagawa siyang palakihin ito hanggang sa maging higante siya. Pinainom din ng mga wizard ang mga kawal ng Roman upang tumulong sa pag-atake sa higanteng si Sulfurex, ngunit walang epekto ito sa kanya, dahil dito ginamit ni Getafix ang kanyang mahiwagang pulbos mula sa kanyang kwintas, at binuga niya ito sa mga kawal ng Roman, dahil dito nagawa niyang makontrol ang mga kawal at bumuo siya ng isang higanteng kawal upang iharap kay Sulfurex. Naglaban ang dalawang higanti at walang laban si Sulfurex dito dahil walang epekto ang kanyang mga apoy sa mga kalasag ng mga kawal. Hindi nakantento si Obelix sa laban ng dalawa kaya sumali siya at siya ang nagkontrol sa mga kawal, kung saan isang suntok ang ibinigay niya kay Sulfurex at napalipad niya ito hanggang sa bumagsak ito sa malaking barko sa karagatan. Dahil wala ng epekto ang mahiwagang potion sa mga kawal, nagpasya sila na bumalik na lamang sa kanilang bayan. Samantala, si Teleferix ay nararamdaman na kasalanan niya ang lahat ng nangyari, nilapitan siya ni Getafix at inudyok na mag-aral muli. Pagkatapos ang nangyaring kaguluhan, ang mga Gauls ay muling nagsaya gayon din si Getafix. Kaya nagpasya siya na hindi na siya maghahanap ng papalit sa kanya. Nagsisimula ang palabas sa libu-libong sundalo na nagmamarcha at umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang baluti. Pagdating nila sa nayon ng Galish, inutusan ng general ang kanyang hukbo na pumorma. Sa loob ng nayon, pumipila ang mga tao upang mabigyan ni Getafix, isang salamangkero, ng mahiwagang inumin na nagpapalakas sa kanila. Ang mahiwagang inumin na ito ang dahilan kung bakit hindi pa nasasakop ang maliit na nayong ito. Bawat isa sa nayon ay binibigyan ng mahiwagang inumin maliban kay Obelix, dahil nahulog siya rito noong siya ay bata pa. Inatake ng mga taga-nayon ang hukbo gamit ang nakakagulat na lakas. Kahit ang isang bata ay kayang pabagsakin ang 12-dosenang sundalo dahil sa mahiwagang inumin na ibinigay ni Getafix. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan ipinakilala ang magkaibigang sina Asterix at Obelix. Sabay silang ipinanganak kaya nagregalo sila ng isang espesyal na regalo sa isa't isa. May naririnig tayong salaysay tungkol sa mapayapang pamumuhay sa nayon ng Galish. Namumuhay ang lahat sa pagkakaisa at ang pinuno nila noon ay si Chief Copistitex, na minamahal at iginagalang ng lahat. Isang pagsabog mula sa silid ni Getafix ang kumuha ng atensyon nila. Pumasok si Chief Copistitex upang tingnan kung ayos lang si Getafix. Sinusubukan ni Getafix na makabuo ng mahiwagang inumin ngunit kulang pa siya ng isang sangkap. Nag-aalala si Getafix sa pag-angat ni Julius Caesar na maaaring sumangkop sa kanilang nayon balang araw. Pero hindi alintana ni Chief Copistitex ang banta. Pumunta sila sa klase kung saan may presentasyon ang mga bata. Takot si Obelix at sinabing baka hindi niya kabisado ang tungkol sa kabuti. Ngunit panyanitag siya ni Asterix at niyaya siyang mag-ensayo. Nang matapos na ang ibang bata, sila na ang huling magpipresenta. Habang nagsisimula si Asterix sa magandang presentasyon, hindi makapagsalita si Obelix dahil sa kaba. Bumilis ang tibok ng puso niya at nawalan siya ng malay. Nagkunwaring bahagi ito ng presentasyon si Asterix at sinabi na ganito ang nangyayari kapag kumain ng lason na kabuti, kaya pinalakpakan sila. Pagkagising ni Obelix, tinanong niya kung kumusta ang presentasyon. Sinabi ni Asterix na naging maayos naman dahil tinulungan niya ito, dahil ganoon ang tunay na kaibigan. Kinabukasan, dumating ang isang kalapit na pinuno upang ipagkatiwala ang anak niyang si Caesius kay Chief Copistitex habang sila ay aalis. Sinimulang pahirapan ni Caesius sina Asterix at Obelix. Tinangkang lumaban ng dalawa pero halos wala silang laban. Napakagaan ng suntok nila para kay Caesius. Naglaro si Caesius ng habulan sa kanila, kapag nahuli sila, sasaktan sila. Habang tumatakbo, nakita nila ang silid ni Getafix pero takot si Obelix.
Tinawanan sila ni Caesar pero matapang na sinabi ni Asterix na hindi siya natatakot. Pupunta pa raw siya sa loob at kukunin ang gintong karit na may kapangyarihan. Sinabi ni Caesar na dalhin nila sa kanya ang karit at titigilan na niya sila. Pero kung babalik sila na walang dala, magpaalam na sila sa kanilang mga ngiping gatas. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok sina Asterix at Obelix sa silid ni Gotifix. Habang hinahanap ni Asterix ang karit, nakita ni Obelix ang kumukulong inumin at inakalang pagkain ito. Tinikman niya pero hindi masarap kaya nagdagdag siya ng hipon at presa. Pagkatapos ay naging masarap ito. Natagpuan ni Asterix ang karit pero bumalik si Gotifix kaya nagtago sila. Nahulog si Obelix sa inumin at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ginagamot si Obelix habang binabantayan siya ng kanyang inang balisa. Tinanong ni Gotifix si Asterix kung bakit niya gusto ang karit pero nagsinungaling si Asterix. Nagising si Obelix at nagreklamong gutom siya. Binigay ng lahat ang kanilang pagkain pero hindi pa rin siya nabusog. Kinahapunan, naglaro si Asterix ng snowball at bumawi si Obelix pero nasira nito ang 5 bahay. Napagtanto niyang lumakas siya, nagpakitang gilas siya at nabuhat ang mabibigat na bagay. Bumalik si Caesar para manggulo pero aksidenteng naitulak ni Obelix at lumipad ito sa ere. Nakita ni Gotifix ang bagong lakas ni Obelix at tinanong kung ano ang inihalo niya. Sinabi ni Obelix na hipon at presa pero ayon kay Gotifix, lobster pala iyon. Inulit ni Gotifix ang inumin gamit ang lobster at presa at nakuha ang matagal na niyang hinahanap, isang kompletong recipe. Uminom siya at naging napakalakas. Sinabi ni Gotifix kay Chef Copistitex na panatilihin munang lihim ang inumin. Pero sa tingin ng hepe, sobrang maingat lang si Gotifix. Sa kalaunan, sinimulang gamitin ng mga tao ang inumin sa mga walang kabuluhang bagay. Mabisa lang ito ng 1 oras, maliban kay Obelix na panghabang buhay ang lakas. Nagalit si Gotifix at itinapon ang natitirang inumin. Ayon sa kanya, gagamitin lang ito kung nasa panganib ang nayon. Makalipas ang ilang araw, dumating nga ang isang hukbo. Gumawa muli ng inumin si Gotifix at pinainom sa mga taga-nayon. Natalo nila ang hukbo at umurong ang mga natirang kalaban. Lumipat ang eksena sa Roma kung saan ipinagdiriwang ni Julius Caesar ang kanyang tagumpay. Ngunit nagbago ang mood niya nang malaman niyang may isang maliit na nayon pa ring hindi nasakop. Ipinaliwanag ni General Fast and Furious na may mahiwagang inumin ang mga taga-nayon. Nagalit si Caesar at nais niyang pasukuan ang huling nayong iyon. Iminungkahi ni Metadata, isang librarian na pamangkin ng general, na gumamit sila ng batas ng GIC. Kapag may gustong sakuping nayon, kailangang hamanin ng isang pinuno ang isa pang pinuno sa labanan. Ang mananatiling nakatayo ang magiging bagong pinuno. Sinabi ni Caesar na si Metadata ang mamahala sa laban at ang general ang bahala sa paghahanda. Samantala, ang nayon ng Gaul ay nagdaos ng isang salo-salo para sa mga Romano dahil hindi sila inatake sa loob ng 30 araw. Lahat ito ay dahil sa mahiwagang inumin. Sina General Fast and Furious at Metadata ay nagsimula ng kanilang plano para sa malaking laban. Para kay General Fast and Furious, hindi problema ang paghahanap ng kampyon na lalaban sa pinuno ng Gaul. Ang problema ay ang mahiwagang inumin na nagbibigay ng sobrang lakas. Kaya't napagpasyahan nilang kidnapin si Gotifix upang hindi na makagawa ng inumin ang mga Gaul. Ang kasalukuyang pinuno ng Gaul, si Chief Vital Statistics, ay malubhang may sakit dahil sa sobrang pagkain sa salo-salo kagabi. Kaya't ginamo siya ni Gotifix. Nagpadala si General Fast and Furious ng 4 na sundalo sa nayon ng Gaul upang kidnapin si Gotifix. Nang lumabas si Gotifix sa nayon upang kumuha ng mga sangkap para gumawa muli ng mahiwagang inumin, siya ay nahuli ng mga sundalong Romano. Sina Asterix at Obelix, na nasa labas din ng nayon, ay nakita ang mga sundalong Romano na kinukuhang bihag si Gotifix. Nang makita ng mga gwardya sila, tumakbo sila dala si Gotifix, pero gamit ang sobrang lakas ni Obelix, naghagis siya ng malaking bato. Sa kasamaang palad, si Gotifix ang tinamaan sa halip na ang mga gwardya. Tumakas ang mga Romano habang sina Asterix at Obelix ay nagtalo, tinawag ni Asterix si Obelix na clumsy. Nang suriin nila si Gotifix, natakot sila na baka hindi ito makaligtas. Ipinahayag ng mga Romano kay General Fast and Furious na patay na si Gotifix.
Ngayon, wala na ang gumagawa ng mahiwagang inumin para sa mga Gaul. Ang kailangan na lang nila ay isang pinuno ng nayon na lalaban sa pinuno ng Gaul. Sinabi ni Potes, isang tenyente, kay General Fast and Furious na may kilala siyang pinuno na tapat sa Romanong Imperyo, si Chief Caesar, ang dating nambubuli kina Asterix at Obelix. Bumisita sina General Fast and Furious at Metidate kay Chief Caesar at iminungkahi na siya ang maging kampyon at agawin ang nayon ng Gaul. Sa unay natakot si Caesar nang malaman niyang ang kalaban ay si Chief Vital Statistics na may akses sa mahiwagang inumin. Ngunit sinigurado sa kanya ni General Fast and Furious na patay na si Gotifix at wala nang inumin. Ibinabalik ni na Asterix at Obelix ang katawan ni Gotifix sa nayon, ngunit laking ginhawa nila nang malamang buhay pa siya. Sa kasamaang palad, nawalan ng alaala si Gotifix, at nagpanik ang mga Gaul dahil hindi na niya kayang gumawa ng inumin. Biglang dumating si Chief Caesar sa nayon at hinamon si Chief Vital Statistics, ngunit nang makita niyang buhay si Gotifix, agad siyang tumakas. Kahit wala nang alaala si Gotifix, sinubukan pa rin nilang ipaalala sa kanya kung paano gumawa ng inumin, pero hindi sila nagtagumpay. Sinabi ni Caesar kay Potes na buhay pa si Gotifix kaya't sinimulan niyang manmanan ang nayon ng Gaul at nagulat kay General Fast and Furious. Mabuting balita, buhay si Gotifix, pero wala na siyang alaala. Sa nayon ng Gaul, ipinadala ni Chief Vital Statistics sina Asterix at Obelix upang hanapin si Apotheca, isang doktor para sa mga pinsala sa ulo, na maaaring makatulong kay Gotifix. Samantala, sinanay ni Metidates si Chief Caesar sa pagbubuhat ng mabibigat para sa laban. Gayunpaman, tamad at mahina si Vital Statistics at hindi marunong lumaban kahit tinuruan siya ng kanyang ama. Sa wakas, narating nina Asterix at Obelix ang kuweba ni Apotheca at ipinaliwanag ang kalagayan ni Gotifix. Sa kabilang banda, dumating si Caesar sa kampo upang masaksihan ang pagbagsak ng Gaul at upang ipakilala kay Caesar ang kampyon, si Caesar. Ipinadala nina Asterix at Obelix si Apotheca pabalik sa nayon para tulungan si Gotifix. Ngunit hindi sinasadyang natamaan siya ni Obelix ng bato at nawalan din siya ng alaala. Nawalan na ng pag-asa ang mga taga-nayon na makagawa pa ng mahiwagang inumin. Alam nilang walang laban si Chief Vital Statistics kay Chief Caesar kung wala ang inumin. May nagmungkahing palitan na lang ang pinuno para manalo, si Obelix ang pinakamalakas. Nagkaroon ng pagtatalo, pero sinabi ni Chief Vital Statistics na ibibigay niya ang kapangyarihan kay Obelix. Ayaw ni Obelix sa simula dahil sa mga pagkakamali niya. Pero sa huli pumayag siya at agad nagtungo sa arena ng labanan. Dumating na lahat ng mga Romano at nagdiwang sa pagdating ni Caesar, na parang isang Diyos. Dumating din si Cleopatra upang manood. Di naglaon, dumating ang mga taga-Gaul. Nag-away ulit sina Asterix at Obelix dahil sinabi ni Asterix na wala sa utak si Obelix upang pamunuan, puro lakas lang. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang malaking laban. Tinawag si Caesar, na kumpiyansang magwawagi. Ngunit nang malaman niyang si Obelix ang kalaban at hindi si Vital Statistics, kinabahan siya. Si Obelix lamang ang may bisa pa ng mahiwagang inumin magpakailanman. Sinabi ng komentarista na magpapatuloy ang laban hanggang sa may matalo o umurong. Alam ni Asterix na mahihimatay si Obelix sa kaba, kaya bumalik siya upang tulungan ito. Ngunit huli na, nahimatay si Obelix at si Caesar ang idineklarang panalo. Ngayon, kailangang sumuko ang nayon ng Gaul. Nagkaroon ulit ng aksidente si Gotifix, pero sa tuwa ni Asterix, bumalik ang alaala ni Gotifix. Hinarap ni Asterix si Caesar at sinabing hindi pa siya nasakop, dahil hindi naman siya pinuno si Obelix, pinatalsik niya ito bago ang laban. Siya ang huling hindi nasasakop. Nagsimulang bumo ang mga tao, nais nila ng laban kay Caesar. Nagdesisyon si Caesar na bigyan sila ng palabas. Sa halip na, labanan si Asterix, inutusan niyang sunugin ang nayon ng Gaul. Nadismaya si Metidates sa ginawa ni Caesar. Habang hinahabol si Asterix ni General Fast and Furious, si Gotifix ay napaligiran ng mga gwardya, pero sinagip siya ni Metidata at sinabing kakampi na siya ng mga Gaul. Nagbigay ng talumpati si Chief Vital Statistics at muling naglaban ang mga taga-Gaul, ngunit masyado silang kaunti. Biglang dumating si Obelix at nilabanan silang lahat gamit ang kanyang lakas. Sa wakas, nakagawa ulit ng mahiwagang inumin si Gotifix.
Nang makita ito ng mga taga-Gaul, tumakbo sila pabalik para uminom. Pinaikot nila ang gulong, tinulak ni Obelix gamit ang kanyang lakas pabalik sa nayon. Sa kanilang pagdating, nakita nilang may espada na sa leeg ni Gotifix. Ginawang bihag ni General Fast and Furious si Gotifix at kinuha ang palayok ng inumin. Ipinainom niya ito kay Potes at pinadala upang labanan si Obelix. Mukhang epektibo ang inumin kay Potes dahil naitulak niya si Obelix gamit lang magaan na suntok. Gumanti si Obelix ng suntok. Inutusan ni Fast and Furious ang buong hukbo na uminom ng inumin habang si Obelix ay nakikipaglaban kay Potes. Dumagdag ang mga gwardyang Romano sa laban at natalo si Obelix. Sumugod ang hukbo ng Romano sa mga taga-Gaul. Kahit kakaunti lang sila at walang inumin, hindi sila natakot. Ngunit biglang lumutang ang mga Romano. Ipinahayag ni Gotifix na mali ang recipe kaya sila lumulutang at nagbabago ng kulay. Sa ganitong paraan, nanalo ang Gaul laban sa mga Romano. Nagsaya ang buong nayon sa kanilang tagumpay. At dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.